Finben Book 5, Chapter 100. May natitira na lamang na 15 segundo ang Game 1 ng finals. Napatawag nga ng timeout si Coach Barcibal matapos ngang lumamang ang Calapan City ng 4. Nakikita nga sa mukha ni Rayos ang frustration dahil natawagan siya ng foul sa crucial defensive play na kanyang ginawa. Mababakas na nga rin ang pagod kina Laneta at Gamboa na napahinga na lang ng malalim pagkaupo. Si Kyle Lastimosa naman ng oras na iyon ay umupo na lang basta at kinuha ang tubigan niyang iniabot ng kanyang kasamahan. Napahinga nga rin siya ng malalim at tumingala para tingnan ang score at ang oras. 15 seconds. Mahinang winika ni Kyle na marahang kumalma ang 4 na kalamangan ng Calapan. Napatingin na nga lang siya sa kanyang mga kasamahan. Huwag kayong kabahan kung 4 ang lamang nila. Sambit nga ni Lastimosa at ang mga kasamahan niya sa bench ay napaseryoso at napatingin sa kanya. Dito nga ay may bigla silang naalala kay Kyle. Maging si Coach Barcibal nga ay napangiti na lang nang hindi inaasahan. Bigla niyang naalala ang naging laro nila laban sa Puerto Princesa City at ang laban nila sa Ormin noong naimbita sila. Samantala, mula naman sa bench ng Calapan ay makikita ang masayang paggayabang ni Baron kina Maki at Larry. Maging sina Tristan nga at Carlo ay napahinga ng maluwag dahil sa 4 na lamang nila sa kalaban. Ngunit ang pagdiriwang sa mga mata nila ay sandaling binago nang magsalita na si Ricky na agad na sinang-ayunan ni Coach Isaiah. Hindi pa tapos ang laban. Naaalala ba ninyo kung paano nila tinalo ang Divers? Pati sina Henrik noong practice game sa Pinamalayan? Seryosong winika ni Mendez at ang mga salitang ito ang nagpatango rin kay Maki. Kapag hindi ninyo napigilan si Kyle sa natitirang segundo ng laban, ay pwede pa rin tayong matalo. Sabi naman ni Maki. At si Coach Isaiah nga ay mabilis na umupo at naglatag ng mga posibilidad na plays na pwedeng gawin nila. Sa oras daw na makapuntos ang Oxy ay agad daw silang tatawag ng timeout upang makapagbuo ng game plan. Ito nga rin na nagpaseryoso sa mga kasamahan ni Ricky. Napatingin nga sila sa bench ng Oxy at dito nila napagtanto na hindi pa talaga sila panalo. Ang pagtira ng tres ang nakikita kong gagawin nila Lastimosa, kaya dapat ay magbigay kayo ng help defense kay Baron. Huwag ninyong bigyan si Lastimosa ng comfort area. I-pressure agad ninyo para hindi siya magkaroon ng magandang tira. Baron, Dre at Ricky, ang depensa kay Lastimosa. Carlo at Tristan, tingnan mo rin ng mabuti sina Gamboa at Venturina. Pwedeng magbitaw rin sila ng tres. Nagtanguan naman ng mga players ni Isaiah. Tila nga hahayaan nilang makapuntos ng 2 ang kalaban, huwag lang tres. Nang sumilbato na nga ang referee, ay dito na rin kumabog ang dibdib ng mga manunood nang magsipasok na nga ang mga manlalaro sa loob ng court. Sa gitna nga magmumula ang inbound ng Oxy at si Gamboa ang magbabato nito. Umanda na nga ang mga manlalaro. Si Kyle nga ay nasa gitna na kasalukuyang binabantayan ni Cimeron. Si Dre nga ay nakatingin din dito habang nakatingin kay Venturina, habang si Ricky naman ay nasa harapan ng inbounder. Dito na nga marahang gumalaw sina Laneta at Rayos. Binigyan nga nila ng screen si Lastimosa na biglang tumakbo papunta sa unahan ng 3-arc. Si Gamboa naman ay mabilis na ibinato rito ang bola at walang ano-ano'y nagpakawala agad si Lastimosa ng tres na ikinaseryoso ni Coach Isaiah dahil ang ganda ng naging execution ng screen sa ace player ng Oxy. Isang mabilis sa tres ang napagtagumpayan ni Lastimosa at ang mga fans niya ay nagwala. Si Kyle nga ay napakuyumpa at ang referee ay agad ding sumilbato dahil isang timeout agad ang itinawag ni Coach Isaiah. Si Kyle naman ay inapiran ni Gamboa na taas noong nagsibalikan sa kanilang bench. Maririnig nga rin ang cheer para kay Lastimosa at mula naman sa bench ng Calapan ay makikita ang panghihinayang sa mukha ng mga ito dahil hindi nila iyon napigilan. Kailangang ma-maintain natin ang bola. Huwag muna kayong titira. Alam kong fa-foulin nila tayo. Ganito ang gawin mo Carlo sa inbounding. Ipasa mo ang bola sa player na malayo si Lastimosa at pagkatapos doon ay paikutin ninyo ito. Magkaroon tayo ng ball movement hanggang sa mapilitan na silang foulin tayo. Wala pa sila sa penalty at kailangan pa silang mag-foul ng 3 beses sa atin para mapunta tayo sa free throw area. Masyado silang maingat ngayong last quarter sa pag-commit ng foul at ito ang hindi maganda para sa kanila sa ganitong sitwasyon. Sabi pa nga ni Coach Isaiah na napasulyap sa bench ng kalaban. Matapos nga niyang iguhit ang magiging pwestuhan ng kanyang mga players ay dito na nga sumilbato ang referee. Dito na nga nagsipasukan sa loob ng court ang mga players at naghahanda na uli sila
para sa pagpapatuloy ng laro. May natitira na nga lang na 12 segundo at sa isang kalamangan ng kalapan ay masasabing hindi pa sila siguradong mananalo. Si Kyle nga ay pinagmasdan ng pwestuhan ng mga kalaban. Nakita nga niya si Sanchez at si Meron na malayo sa kanya. Napatingin nga rin siya kay Mendez at Agoncillo na magkalapit. Napatingin nga rin siya sa inbounder na si Ibanez. Binabasa rin niya ang gagawin ng kalaban at alam niyang ang inbound ng mga ito ay ilalayo sa kanya. Sabi nga sa kanila ni Coach Barcibal ay mabilis ang foul ang kanilang gagawin. Ngayon ay marahan siyang naglakad papunta kay Mendez. Nakatingin nga rin siya kay Ibanez dahil malakas ang kutob niyang hindi kay Ricky ito mapupunta. Napanood siguro nila ang pagkakamali ng divers noong nanalo kami at hindi rin basta-basta ang kanilang coach. Sabi nga sa sarili ni Kyle, "Ngayon Kyle, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon?" Ibinigay na nga ng referee ang bola kay Ibanez at dito na nga nagtayuan ng mga manonood dahil matatapos na ang laro. Ang coaches nga na magkabilang panig ay napakuyom na lang dahil ito na ang magdedesisyon kung sino ang mananalo. Ibinato nga ni Ibanez ang bola papunta sa dulo, papunta kay Sanchez. Ngunit nang kumawala ito sa kanyang mga kamay ay siya naman bigla ang pagsulpot ni Lastimosa na ikinaseryoso ng mga manonood. Na-intercept ni Kyle ang inbound pass ni Ibanez na nagpakuyom ng matindi kay Coach Isaiah. Paano raw iyon nahuli ni Lastimosa? Si Ibanez nga ay napahabol agad kay Lastimosa na biglang huminto sa 3-point area ng kanilang side. Isang pag-abante pa ang kanyang ginawa at dito na nga si Ibanez napalampas. Ito na nga ang deadly clutch plays ni Lastimosa. Ang ganda ng espasyong kanyang nagawa at sa pagbitaw niya sa bola nang walang alinlangan ay bigla na lang siyang natigilan nang mula sa kanyang tabi ay may kamay na humampas sa bola. Si Mendez ito na makikita sa mga mata ang kaseryosohan at sa pagbagsak ng bola ay dito na nga napakuyom ang mga manonood dahil bigla itong napalo muli ng pinakamaliit na player sa loob ng court. Tumatakbo ang oras, ang bola nga ay tumalbog at sa pagbigay ni Mendez ng kanyang todong takbo ay siya naman pagsalubong ni Gamboa sa kanya. Bibigyan siya nito ng foul kaso hindi ito tumama nang bumigla ng yuko si Mendez. Ibinato niya rin ang bola sa pagitan ng mga binti nito at sinabayan niya ito ng pag-abante ng mabilis na ikinasigaw ng kanyang mga fans. Lumayo pa nga ang bola at si Kyle na humabol ay napaseryoso na lang nang biglang naiwasan din ni Mendez si Venturina na napadiretso pa sa sahig ng court ang mga kamay. Walang nakahuli kay Mendez at napahinto na lang ang mga players ng Occidental Mindoro nang marinig na nila ang tunog ng buzzer at doon na nga hinawakan ni Ricky ang bola ng mahigpit. Napabitaw siya rito at doon na nga siya kinuyog ng kanyang mga kakampi dahil pinigilan niya ang gagawin ni Lastimosa. Napasigaw pa nga si Ricky nang siya ay pinagkaguluhan ng mga kasamahan niya. Ang mga manlalaro naman ng Oxy ay nakaramdam na ng pagod dahil sa nangyari at si Coach Barcibal ay napaupo na lang. Nakita nga ng dalawa niyang mga mata ang pambihirang bilis ni Mendez at hindi niya inaasahan na mapipigilan nito ang gagawin ni Lastimosa na magpapapanalo na sana sa kanila kanina. MVP! 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 Ito naman ang sigaw ng crowd habang nakatingin kay Mendez na ngiting-ngiti na pinagkakaguluhan ng kanyang mga kasamahan. Maging si Coach Isaiah nga ay hindi makapaniwala sa nangyaring iyon. Akala rin niya ay makaka-score na si Lastimosa. Bigla na nga lang napataas ang kanyang kamao at napasigaw dahil sa saya. Panalo kami! Isa na lang! Naisigaw nga ni Coach Isaiah at napangiti na nga lang ang kanyang mga assistants at ganoon din si Maki. Bibihira raw nilang makitang ganito ang kanilang coach at nakakatuwa raw ito para sa kanila. Si Maki nga ay napatingin din kay Kyle at nakita niya na parang nalungkot ang mukha nito sa nangyaring pagkatalong ito. Masakit matalo, pero ang ekspresyon daw na pinapakita nito ngayon ay isang malaking patunay na ginawa nito ang lahat upang manalo ang kanilang team. May game 2 pa Kyle, pero syempre maglalaro na ako noon. Hindi na pwedeng hindi. Bulalas na nga lang ni Maki sa sarili na tumayo na rin at tumakbo sa loob ng court. Nakigulo nga rin siya sa pagkuyog kay Ricky na napatakbo na dahil hindi na nito kaya ang paglamutak sa kanya ng mga kasamahan niya sa team. Binigyan nga ng malakas na palakpakan ang dalawang koponan nang magkamayan sila sa gitna. Masayang masaya ang mukha ng mga players ng Blue Phoenix
at lumbay naman ang makikita sa mga players ng Mangyans. Babawi ako next game. Sabi nga ni Kyle kay Ricky, makikita nga ang pilit ng ngiti ni Lastimosa. Hindi raw niya ito naramdaman noong unang laban nila at ayaw na raw niya itong maulit sa second game. Kinamayan nga rin siya ni Maki Romero pagkatapos noon. Maglalaro na ako sa game 2, tatambakan na namin kayo. Sabi pa nga ni Maki at nginitian naman siya ni Kyle. Mukhang mahihirapan nga kami kung maglalaro ka na. Pero bilog ang bola, Maki. Pahuling wika naman ni Kyle sa napangiting si Maki. Sina Baron nga ay yayabangin sana sina Gamboa, Gomez at Rayos, kaso nakita nila na parang malungkot ang mga ito, kung kaya kinamayan na lang nila ito na parang normal. Si Coach Barcibal nga ay kinamayan lang si Coach Isaiah at tila nga wala ng mga salita pang lalabas sa labi nito. Maging ang coach ng Oxy ay nakaramdam ng lungkot sa pagkatalong ito dahil ngayon lang daw niya nakitang ganito kaganda ang laro ng kanyang mga bata. Papaabuti namin ito sa Game 3. Ito na nga lang ang nasabi niya kay Isaiah na tinanguan siya. Asahan ko iyan, Darwin Barcibal. Sagot naman ni Isaiah na napatingin na nga rin sa mga players ng Oxy na naglakad na palabas ng court. Malakas daw ang team na ito at sigurado siyang babalik ang mga ito sa Game 2 ng mas handa at mas delikado. Kailangan matapos na ang series sa next game. Sabi na nga lang ni Isaiah sa sarili. Napatingin nga rin siya kay Ricky na ngayon ay kinakausap na ng mga taga-media. Nanalo nga ang Calapan City sa Game 1 sa score na 99-98. 52 points, 6 assists, 3 rebounds, 10 steals at 5 blocks ang nagawa ni Lastimosa. Ang nagpasira nga lang sa malakas niyang offensive game ay ang kanyang 9 turnovers. Lalong-lalo na nga ang huling nagawa niya na nagpatalo sa kanilang team. Para naman sa best player ng Game 1 na si Ricky Mendez, isang ang triple-double stats ang naitala nito na siguradong pag-uusapan na naman ng maraming nakapanood. 27 points, 13 assists, 14 steals, 4 blocks, at 6 turnovers ang stats ni Mendez sa Game 1. Nang matapos nga ang labang iyon, ay mas lalong dumami ang naging followers ng kanyang social media accounts na siguradong ikakagulat niya. Hindi nga niya namamalayan na dahil sa May Maropa League ay dumarami na ang nakakakilala sa kanyang mga basketball fans. Hindi lang iyon, ang mga mahuhusay na basketballista ng bansa ay nagsisimula na ring makuryo sa kanya at may iba ngang gusto na siyang makilala ng personal upang masubukan kung gaano nga ba kagaling ang isang 5'6" na basketball player kung lalabanan nila. Siya po ba, coach, iyong sinasabi ninyong pupunta rito sa atin para sa exhibition game? Tanong nga ng isang player na taga Bicol. Oo, excited na nga ako magpunta sila rito sa atin. Kaibigan ko ang coach nila. After daw ng May Maropa League, siguro after 1 to 2 weeks ay pupunta na sila rito. Ano ba ang masasabi mo, Jorvan, kay Ricky Mendez? Magaling po siya at mabilis. Gusto ko siyang malaman para malaman ko rin kung ano pa ba ang dapat ko pong i-improve para sa paglalaro ko. Napatawa naman ang kanyang coach. Magaling ka na, pero gustong gusto mo pa rin matuto. Bibihira na ako makakita ng gaya mo, Jorvan, dito sa Bicol. Kaya masaya akong nandito ka sa team ko. Gusto ko kasi, coach, na maging mas magaling pa sa paglalaro para po mabili ko ang mga pangangailangan ng pamilya ko, lalo na po sa nanay ko. Wika nga ng manlalarong si Jorvan Cervantes ng Naga City, ang rising star ng team na ito sa Maharlika na binansagang Spicy J ng mga basketball fans dito sa Bicol. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.